Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ for trusting us fully and not judging us immediately. Kasi binibigyan tayo ni Jesus Christ ng time para dumami pa yung mga fruits natin. Kaya hindi niya tayo hinuhusgahan sa ngayon at nagtitiwala siya sa atin. Pati na rin si Almighty Father. Nagtitiwalaan tayo ng tatay natin. Kaya wag natin babaliwalain yung trust na binibigay sa atin ng tatay natin tsaka ni Jesus Christ. Kaya nila tayo binibigyan ng tiwala kasi para pagtiwalaan din natin ang tatay natin tsaka si Jesus Christ. Di ba ganun pag may relationship ka sa mga kamag-anak mo or sa kung may mga asawa kayo, nagbibigay kayo ng tiwala para pagtiwalaan din kayo. Ganun din si Almighty Father tsaka si Jesus Christ dahil sila ang ating tunay na family. So, sa ngayon, lipat muna tayo sa John. Iwan muna natin yung Book of Mark. Hindi pa natin tapos, yung Book of Mark chapter what's this? Chapter 12. Hindi pa natin natapos. Pero dito muna tayo sa John. So yung bago tong John chapter 11, tong John chapter 10, si Jesus dito, siya yung ating good shepherd. Siya yung nag-iingat sa atin. At siya rin yung nagbabantay. At kilala natin ang boses niya. Kung follower tayo niya, kilala natin ang boses niya. At tinatawag tayo ni Jesus Christ sa ating mga pangalan. Kilala tayo ni Jesus Christ. Bawat isa sa atin. At dahil si Jesus Christ ang good shepherd, ibibigay niya ang kanyang buhay para protektahan tayo sa mga kaaway, sa mga principalities ng mundo na to. Kaya ni Jesus binigay ang kanyang buhay para i-save tayo, para protektahan tayo. At kaya mahal ni Almighty Father si Jesus Christ kasi sinusunod ni Jesus Christ ang mga utos ni Almighty Father. At sabi niya sa mga Jew na kung ayaw nilang maniwala sa Kanya, ang paniwalaan yung gawa, yung resulta ng gawa na pina-perform or na nagagawa ni Jesus Christ sa pangalan ni Almighty Father. At dito sinasabi ni Jesus na si Jesus Christ at si Almighty Father ay iisa. Sa John chapter 10 verse 30. Siyempre nagagalit yung mga Jew kasi ayaw nilang maniwala kay Jesus Christ. Dahil hindi si Jesus Christ ang inaasahan nila na Messiah. Hindi yung itsura or yung personality ni Jesus ang inaasahan nila na magiging Messiah or Redeemer. Hindi nila inaasahan na isang carpenter. Sa physical appearance lang kasi tumitingin ang mga Jew at ang mga tao sa ngayon. Physical appearance lang tayo tumitingin, di ba? Hindi natin nakikita yung puso ng tao. So, noon pa man, ganoon na ang tao. Kaya, nasasaktan din si Jesus Christ
kapag nagagalit sa kanyang mga tao dahil wala naman siyang ginagawang masama kundi puro kabutihan para i-save ang tao. Pero ang ginagawa ng mga Jew, sinasaktan siya, kinaiinisan siya, kaya na-hurt si Jesus Christ. Dahil ang tao rin naman si Jesus Christ is the Son of Man. Nagkatawang tao siya. Kaya yung mga pains and heartaches na nararamdaman natin, naramdaman na rin ni Jesus Christ. Yung frustration na naramdaman din ni Jesus Christ. Lahat ng mga nararamdaman natin, naramdaman ni Jesus Christ. At napagwagian niya yon. Dahil malakas si Jesus Christ. Dahil faithful siya kay Almighty Father. Kahit minsan hindi siya nagkasala. So dito tayo sa John chapter 11. So ito nga John chapter 11, ito yung pagkamatay ni Lazarus. Si Lazarus, hindi ito yung, di ba may nabasa na tayo na pangalan Lazarus na isang pulube. So hindi ito iba to, no? Yung Lazarus na kinukwento ni Jesus, yung ididip ni Lazarus yung may isang lalaking mayaman na ang gusto niya idip yung kamay ni Lazarus para ma-relieve siya ng kanyang init sa hell, no, sa impyerno. Gusto niyang utusan. So iba yon, iba si Lazarus na yon. Ito naman si Lazarus ay kapatid ni Mary and Martha. So basahin muna natin, ano? John chapter 11. Now a man named Lazarus was sick. So may sakit si Lazarus. Di ba dito sa Philippines may ospital na San Lazaro? Oh. So akala nila pag pinangalan nilang Lazarus yung hospital, mabubuhay yung mga tao doon. Hindi, no? Tapos yung iba sinasamba si Lazarus. Iba't nila sinasamba, namatay nga si Lazarus. Hindi naman si Lazarus nabuhay on his own accord, no? Binuhay siya ni Jesus Christ. So may kapangyarihan si Jesus Christ. So ba't niya tatawagin si Lazarus? Hindi naiintindihan ng mga tao. Kasi magbabasa tayo ng Bible, hanapin natin yung tatay natin para maintindihan natin, na ulitin natin. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. So tatlo sila magkapatid, no? Si Mary, Martha, tsaka si Lazarus. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So itong si Mary na to, nakapatid ni Martha at ni Lazarus, siya yung umiiyak sa paanan ni Jesus Christ. So pinunasan niya yung paa ni Jesus Christ ng kanyang buhok. Yung iyak niya, yun ang pinanghugas niya. Tapos yung pinamunas niya yung kanyang buhok. Tapos nilagyan niya ng pabango yung paa ni Jesus Christ. So ito si Mary. Hindi natin alam kung si Mary ay pareho ni Mary Magdalene, no? Kasi yung iba ang turo, pareho itong si Mary tsaka si Mary Magdalene. Yun ang, tsaka yung bata tayo, yun ang turo, di ba? Pero kung titignan mo dito sa Gospel of Matthew, Mark, Luke, John, wala namang binabanggit na siya yun, no? Ina-assume lang ng mga ibang mga Bible scholars. Pero, kahit sino pa man, si Mary or si Mary Magdalene, kung iisa man sila o hindi, ang importante ron ay yung ginawa ni Jesus Christ na pinatawad niya yung si Mary, okay? Or kaya naman ay si Mary Magdalene, ibig sabihin napapatawad siya ng mga tao at nababago ang buhay ng mga tao. Yun ang importante doon. Kasi itong si Mary at si Martha, nabago yung buhay nila.
Dahil sa nagkaroon sila ng faith kay Jesus Christ. Napatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Nanghingi sila ng tawad kay Jesus Christ. In-acknowledge nila si Jesus Christ ang Redeemer and Son of God. So yun ang importante ron. Hindi importante kung ito bang si Mary na to ay si Mary Magdalene din. Kasi, kaya naman Magdalene, kasi from Magdala, no? Hindi naman nabanggit na from Magdala itong si Mary na kapatid ni Martha, no? So, iwanan na natin si Mary Magdalene tsaka si Martha. Ang importante, yung message, ang importante, si Jesus Christ, yung ginawa niya. Kasi nga, testimony itong Bible, itong Matthew, Mark, Luke, John, ang mga gawa ni Jesus Christ. Kanyang mga miracles, yung kanyang mga katuruan, yung kanyang mga words of wisdom ni Jesus Christ. So verse na tayo. This Mary's brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So the sister sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Nagpasabi ang dalawang magkapatid na si Mary at si Martha. Nagpadala sila ng hindi natin alam kung letter to, no, or itao. Pero pinaalam kay Jesus Christ na namatay si Lazarus. I mean, na may sakit si Lazarus. Huh? So, buhay pa si Lazarus nung nagpadala ng message or nagpadala ng word si Martha tsaka si Mary kay Jesus. When he heard this, Jesus said, "This sickness will not end in death." Nung malaman ni Jesus Christ na may sakit si Lazarus, sabi ni Jesus, yung kanyang sakit, hindi yon mauuwi sa kamatayan. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Sabi ni Jesus. Hindi mauuwi sa kamatayan yung sakit ni Lazarus dahil para sa kaluwalhatian ni Almighty Father. Nang sa ganon, ang si Jesus Christ ay makilala at maluwalhati din or exalted sa ngalan ni Almighty Father. Yun ang ibig sabihin dito ni Jesus Christ. Now, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So, mahal ni Jesus, no? Si Mary, Martha, and Lazarus. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was for 2 more days. So nung marinig niya na may sakit si Lazarus, nagstay pa siya kung nasaan man sila ng kanyang mga apostol sa lugar. Hindi siya umalis kahit nalaman niya na may sakit si Lazarus. Hindi siya tumakbo agad na punta ko na si Lazarus kasi may sakit. Alam ni Jesus ang kanyang ginagawa. So hindi muna siya umalis. And then he said to his disciples, "Let us go back to Judea." And after some time, no, nagsabi na siya sa kanyang mga disciples na bumalik tayo ng Judea sa may Bethany. "But Rabbi," they said, "a short while ago, the Jews there tried to stone you, and yet you are going back?" Pero teacher, sabi ng mga apostles, nung nakaraan lang, yung mga Jew, gusto kang batuhin. Tapos ngayon, babalik ba tayo doon? Ibabatuhin tayo nila. Pati ikaw, babatuhin ka. Ang sagot ni Jesus sa verse 9, Jesus answered, "Are there not 12 hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by this world's light. It is when a person walks at night that they stumble, for they have no light." Sabi ni Jesus Christ. Ibig sabihin dito ni Jesus Christ, hindi siya natatakot, no? Kasi may oras. May oras para dumilim. May oras para sa daytime. Hindi dahil sa daytime siya aalis, kundi ang ibig sabihin na to, may oras si Almighty Father kung ano ang
mangyayari sa kanya. Kaya hindi siya natatakot. May time si Almighty Father for everything. May time frame si Almighty Father kung ano ang mga dapat na mangyari. So verse 11, after he had said this, he went on to tell them, our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up. Sabi ni Jesus, yung kaibigan natin na si Lazarus ay nakatulog. Pero pupunta tayo doon para gisingin siya. Sabi ni Jesus, his disciples replied, Lord, if he sleeps, he will get better. Sabi ng mga disciples niya, Lord, kung nakatulog lang siya, pagising niya, maayos na siya, maayos na ang pakiramdam niya. Kasi nga hindi naintindihan ng mga apostles. Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. Ang sinasabi ni Jesus na nakatulog ay yung namatay si Lazarus, pero hindi naintindihan ng kanyang mga disciples. Ang akala nila yung natural lang na natutulog si Lazarus. So then he told them plainly, Lazarus is dead. So diniretso na ni Jesus yung pagkakasabi kasi nga hindi maintindihan ng kanyang mga disciples. Kaya diniretso na ni Jesus na si Lazarus ay namatay. And for your sake, I am glad I was not there. At para sa kapakanan ninyo, natutuwa ako dahil wala ako doon. Sabi ni Jesus, so that you may believe, para maniwala kayo. But let us go to him. Pero sa ngayon, puntahan natin siya. Sabi ni Jesus. Nung time na to, malungkot na si Jesus, no? Malungkot si Jesus dito kasi alam na niya yung mangyayari. Alam na niya yung nalalapit na yung iiwan na niya yung kanyang mga disciples. Siyempre nalulungkot din si Jesus na may iwan niya yung kanyang mga disciples, pero kailangan niyang gawin ang pinapagawa sa kanya ni Almighty Father. Kaya nga nung babatuhin sila ng tao dito sa John chapter 10 verse 40, then Jesus went back across the Jordan to the place where John had been baptizing in the early days. Bumalik siya ron kung saan nagbabaptize si John the Baptist. Di ba doon din nabaptize si Jesus Christ sa Jordan River? Kasi nga, alam na niya yung mangyayari. No? Alam na niya na magkakasakit si Lazarus. Mamamatay si Lazarus at kailangan niyang buhayin at malapit na niyang iwan yung kanyang mga apostles. Gusto niyang marinig yung boses ni Almighty Father. Gusto niyang kausapin si Almighty Father. Kaya doon sa Jordan River, kung saan niya narinig yung boses ni Almighty Father that this is my son whom I am pleased. Gusto niyang bumalik doon. Kaya dito ngayon sa John chapter 11, so nagpe-prepare na siya doon, ano? Nagpe-prepare na si Jesus, kaya nagpunta siya doon sa lugar kung saan nagbabaptize si John the Baptist. Ngayon, prepare ni Jesus Christ yung sarili niya. Ngayon, dito naman sa, bigla na lang, di ba, nagkasakit si Lazarus dito sa John chapter 11 at namatay na nga si Lazarus. May dahilan kung bakit namatay si Lazarus, no? Para yon mag-glorify si Jesus Christ. Dito sa verse 9. Kaya nga dito sabi sa verse 9, hindi siya natatakot si Jesus kahit nabatuin siya ng mga tao dahil si Almighty Father may time frame, may oras kung kailan ang kailan siya magku-crucify, kung kailan siya kukunin ng mga Roman soldiers. Kaya pupuntahan nila si Lazarus para gisingin, pero hindi alam ng mga disciples na patay na kasi ang akala lang nila ay natural sleep.
Kaya diniretso ni Jesus Christ ang pagkakasabi na si Lazarus ay namatay na, at para sa inyong kapanganan at maniwala kayo, pupuntahan natin siya. Then Thomas, also known as Didymus, ito si Thomas the doubter, no? Yung si Thomas na nagda-doubt nung sa kung nabuhay magmuli si Jesus Christ. Ang tawag din sa kanya ay Didymus. Ibig sabihin, twin. Kasi ang Aramaic ng Thomas, sa Greek ay Didymus. Ibig sabihin nun, twin. Said to the rest of the disciples, nagsalita si Thomas, no? Let us also go that we may die with him. Medyo madrama tong si Thomas. Puntahan natin si Lazarus nang sa ganon ay mamatay din tayo kasama niya. Sabi ni Thomas, hindi naintindihan ni Thomas yung sinasabi niya. Na para rin si Peter. Buti konti na kasi sinasabi ni Thomas. On his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. So, 4 na araw nang nasa libingan si Lazarus. Now, Bethany was less than 2 miles. Yung 2 miles, medyo estimated na haba nun in kilometers ay 3 kilometers. No? So naglalakad lang sila. Wala silang dalang kabayo, walang dalang danggi, walang dalang kot. Naglalakad lang sila. So ilang oras din tong paglalakad nila ng 3 kilometers. Mga 30 minutes or 1 hour. Yun yung layo ng Bethany sa Jerusalem. And many Jews had come to Mary and Martha to comfort them in the loss of their brother. May mga nakikiramay na mga Jew kay Mary at saka kay Martha. Kasi nasa apat na araw nang nasa libingan si Lazarus. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. So si Martha, sinalubong niya si Jesus. Hindi pa, malayo pa yung bahay ni Mary tsaka ni Martha. Sinalubong ni Martha si Jesus, umalis siya ng bahay. Kasi nga, di ba, 3 kilometers pa yung layo. So naglakad din, no, sinalubong niya si Jesus Christ. Pero malayo pa yun sa kanyang bahay. Pero itong si Mary, naiwan lang sa bahay. Siguro na iniistima niya yung mga nagluluksa rin, yung mga nakikiramay. So, inaasikaso ni Mary. Si Martha, siya ang sumalubong kay Jesus Christ. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. Sabi ni Martha, Lord, kung nandito ka lang, hindi sana mamamatay yung kapatid ko. But I know that even now, God will give you whatever you ask. Pero ngayon, alam ko, naniniwala ako, na kahit anuman ang hingin mo kay Almighty Father, ibibigay sa iyo ni Almighty Father. Sabi ni Martha. Medyo nagpapahaging si Martha dito na alam ko na kaya mo siyang buhayin. Hindi lang niya diniretso, no? Hindi lang diniretso ni Martha. Pero ang sabi niya, pero kung hihingin mo kay Almighty Father, alam ko na ibibigay sa ni Almighty Father yun, na mabuhay uli yung kapatid ko. Pero hindi niya sinabing pwede buhayin mo yung kapatid ko. Hindi niya sinabi, kundi nagtitiwala si Martha kay Jesus Christ. Hindi niya pinapangunahan si Jesus Christ. So verse 23, Jesus said to her, your brother will rise again. Sabi ni Jesus Christ, mabubuhay uli ang anak mo. Ang kapatid mo, ang kapatid mo mabubuhay uli. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Alam ko na mabubuhay uli ang kapatid ko sa
resurrection sa last days, sabi ni Martha. So ang feeling dito ni Martha is tanggap na niya, no, na hindi na niya makikita yung kapatid niya, na nagtitiwala siya kay Jesus Christ at tanggap niya na hindi na niya makikita yung kapatid niya. Pero umaasa siya na buhayin ni Jesus Christ si Lazarus, pero hindi na niya in-insist, no? Hindi ipagpilitan ni Martha. Dahil malaki ang respeto ni Martha kay Jesus Christ. So verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Ako ang resurrection at ang buhay. Ang sino man na naniniwala sa akin ay mabubuhay kahit na sila ay namatay. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Sabi ni Jesus Christ. At kung sino man ang nabubuhay dahil sa naniniwala sa akin ay hindi mamamatay. Sabi ni Jesus Christ. Naniniwala ka ba dito? Sabi ni Jesus Christ. So pag kay Jesus Christ tayo nagtitiwala, siya ang resurrection and the life. Kahit buhay tayo, hindi tayo mamamatay. At kahit namatay tayo, hindi tayo mamamatay, kundi mabubuhay tayo. Naintindihan niyo? Hindi tayo mamamatay pag nagtitiwala tayo kay Jesus Christ. Dahil yung soul natin, yung body natin nade-deteriorate, no? Pero yung soul natin kay Jesus Christ, kaya hindi tayo mamamatay. Pagkasama natin si Jesus Christ, nagtitiwala tayo sa Kanya. May faith tayo sa Kanya. Kaya yung mga kamag-anak ninyo na may pananampalataya kay Jesus Christ, kay Almighty Father, hindi sila na nawala sa mundo na to. Lumipat lang sila ng ibang lugar. Kasama nila si Jesus Christ at si Almighty Father. So tayo din, kung dumating ang pagkakataon or panahon, hindi tayo mamamatay, kundi lilipat lang tayo ng ibang lugar ang makakasama si Jesus Christ at si Almighty Father. Kaya wala tayong dapat na ikatakot dahil safe tayo kay Jesus Christ dahil siya ang Good Shepherd. Proprotektahan niya tayo. Dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Verse 27, Yes, Lord, she replied, I believe that you are the Messiah. Naniniwala ako na ikaw ang Messiah. Sabi ni Martha, the Son of God, who is to come into this world. Ang anak ng Diyos na dumating dito sa mundo na to. Sabi ni Martha. After she had said this, she went back and called her sister aside. Pagkasabi niya ng kausap niya kay Jesus Christ, bumalik siya sa bahay. Ngayon, tinawag niya yung kanyang kapatid. Ang sabi niya sa kanyang kapatid, The teacher is here, she said, and is asking for you. Nandito yung teacher natin, si Jesus Christ. Hinahanap ka. When Mary heard this, she got up quickly and went to him. So, nung umuwi si Martha, sinabi niya kay Mary na si Jesus Christ hinahanap ka. Ang ginawa ngayon ni Mary, dali-dali siyang tumayo. So si Martha naman ngayon ang naiwan sa bahay para mag-asikaso ng mga tao. Kaya nung nagmamadali si Mary na puntahan si Jesus Christ, kasi si Jesus Christ, nandun pa rin siya sa place kung saan sila nag-usap ni Martha. Hindi umalis si Jesus Christ doon sa place na kung saan sila nag-usap ni Martha.
So when Mary heard this, she got up quickly and went to him. Now Jesus had not yet entered the village. So wala pa sa Bethany si Jesus Christ, but was still at the place where Martha had met him. Nandun pa rin siya sa lugar kung saan sila nag-usap ni Martha, kung saan siya sinalubong ni Martha, nandun pa rin si Jesus, hindi siya umaalis. When the Jews who had been with Mary in the house comforting her noticed how quickly she got up and went out, they followed her, supposing she was going to the tomb to mourn there. So yung mga Jews naman, hindi natin na alam, no, kung babae ito o lalaki, or lahat na, babae o lalaki man, kasama nila si Mary dun sa bahay na kinukomfort nila kasi umiyak si Mary. Napansin na dali-daling lumabas si Mary at umalis. Kaya ang ginawa nila, sinundan nila si Mary dahil akala nila pupunta sa tomb si Mary, sa tomb ni Lazarus. Verse 32, when Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Sabi ni Mary. So, nung hindi umaalis si Jesus Christ sa place na pinag-usapan ni Martha, so na-meet din niya doon sa place na yun si Mary. So, nung makita niya si Jesus, she fell at his feet. So nagmakaawa nag-iiyak si Mary sa paanan ni Jesus Christ. Lord, if you had been here, my brother would not have died. Kung nandito ka, Lord, hindi sana mamamatay yung kapatid ko. Sabi ni Mary. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. Where have you laid him? He asked. So makita ni Jesus Christ na umiiyak si Mary, pati na rin yung kasama niya na mga Jew, nag-iiyakan na rin silang lahat. Si Jesus, he was deeply moved in spirit. Nalungkot si Jesus Christ. And he was bothered. Na-troubled siya. Na-anxious siya. Naawa siya kay Mary. Pero at the same time, alam niya, no? Alam ni Jesus Christ na pag binuhay niya si Lazarus, yun na yung start ng kanyang pamamaalam sa mga apostles or disciples. Where have you laid him? He asked. Saan niyo siya inilagay? Come and see, Lord, they replied. Tingnan nyo, dito namin siya nilagay, sabi ng mga tao. So verse 35, Jesus wept. Jesus cried. Ito yung pinakamaikling verse sa Bible, yung Jesus wept. Kasi 2 words lang siya. Umiyak si Jesus Christ. So nung una, nakita niyang umiiyak si Mary. Naawa siya. At na-bothered siya. Pero sa verse 35, hindi na napigilan ni Jesus Christ. Umiyak na siya. Then the Jews said, see how he loved him. So nag-assume yung mga Jew na kaya umiiyak si Jesus dahil mahal niya si Lazarus. Oo, mahal ni Jesus si Lazarus, no? Mahal ni Jesus. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit umiiyak si Jesus. Umiiyak si Jesus dahil pag binuhay niya si Lazarus, malapit na niyang iiwan yung kanyang mga apostles. Yung mga tao na minahal niya, siya ang magiging kapalit.
Ang buhay niya ang magiging kapalit ni Lazarus. Kaya umiyak si Jesus. Verse 37, but some of them said, could not he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying? So, nag-judge na naman yung ibang mga tao. Yung time na to, nagluluksa na, pati si Jesus, bothered si Jesus, mixed emotions. Pero, hindi pa rin maaalis yung mga tao na nanja-judge kay Jesus Christ. Kasi sabi nila, di ba, nabigyan niya ng paningin yung mga bulag? Eh, bakit hindi niya napigil na mamatay itong si Lazarus? Pinangungunahan nila si Jesus Christ. Binabastos nila. Verse 38, Jesus once more, deeply moved, came to the tomb. So si Jesus Christ, malungkot talaga siya. Sa kanyang puso, naramdam niya na malungkot siya. So, nagpunta siya sa tomb, doon sa libingan ni Lazarus. It was a cave with a stone laid across the entrance. Yung libingan ng panahon ng ni Jesus ay cave yon, no? Yung bato, bubutasin mo. Pag binutas mo yung bato, doon mo pag binutas mo yung bato, yung parang mountain, no? Lalagyan mo ng butas yon, doon mo ilalagay yung patay. Tapos yung merong malaking bato na itutulak mo para masara yung libingan, yung tomb. So verse 39, take away the stone. So sabi ni Jesus, buksan ninyo yung libingan. So itinulak nila yung bato. Pero bago yon, sabi ni Martha, but Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there 4 days. So 4 ng araw si Lazarus na nasa libingan. Sabi ni Martha, baka namamaho na si Lazarus. Kaya kung bubuksan natin yung kanyang libingan, mabaho na po. Sabi ni Martha. Verse 40. Then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Di ba sinabi ko sa inyo na kung maniniwala ka, makikita mo ang glory of God. Yung gloriousness ni Almighty Father. Makikita mo yung power ni Almighty Father. Makikita mo yung kanyang kagalingan. Sabi ni Jesus Christ. So they took away the stone. Kaya ang ginawa ng mga tao, tulong-tulong sila, itinulak nila yung bato. And then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. Nagpray si Jesus. Tumingin siya in heaven. Father, I thank you that you have heard me. Nagpapasalamat si Jesus Christ. Si Jesus Christ, nagpapasalamat siya kay Almighty Father. So, dapat tayo, kahit ano man ang gawin natin, magpasalamat tayo. Lagi-lagi, kahit anong ginagawa natin. Dahil naririnig tayo ng tatay natin. Kaya sabi dito ni Jesus, Father, nagpapasalamat ako dahil naririnig mo ako. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here. Alam ko na lagi mo akong naririnig. Sabi ni Jesus, pero sinasabi ko ito po para madinig ng mga tao. That they may believe that you sent me. Para maniwala sila na ikaw ang nagpadala sa akin dito sa lupa. Sabi ni Jesus. Kaya pinaparinig ko sa mga tao na nagpapasalamat ako sa iyo. Alam ko naririnig mo ako lagi, pero ngayon inilalakas ko na yung boses ko na para marinig din ng mga tao na ikaw nagpadala sa akin. Na lahat ng mga miracles na gawa ko
ay ikaw ang ino-honor kita. Yun ang ibig sabihin nito sa lahat ng bagay. When he had said this, Jesus called in a loud voice. Nung sinabi ni Jesus yon, na nagpasalamat siya kay Almighty Father, sumigaw siya. Malakas ang boses niya. Sabi ni Jesus, Lazarus, come out. Lazarus, lumabas ka dyan. Lumabas ka ng libingan. So si Jesus Christ, hindi siya pumasok ng libingan, no? Kundi pinalabas niya ng libingan si Lazarus. The dead man came out. His hands and feet were wrapped with strips of linen and a cloth around his face. So parang mummy, no? Si Lazarus. Dahil yung time na yon, pag namamatay yung tao, binabalot ng parang ghost, parang mummy. Alam niyo yung binabalot? Ganun ang pag namatay ng tao nung time na yon. Parang mummy. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Tanggalin niyo lahat ng mga nakabalot sa kanya, pati yung damit niya na pangpatay. Pakawalan niyo siya dahil nga yung taling-tali siya. Kasi parang mami siya na taling-tali, kaya let him go. Nakakita na ba na kayo ng mami sa mga horror movies pag tumatayo, nakabalot, hindi makagalaw ng mabuti? Ganun to, let him go, sabi ni Jesus Christ. Therefore, many of the Jews who had come to visit Mary and had seen what Jesus did, believed in him. Kaya, nung makita ng mga Jew, yung ginawa ni Jesus Christ na miracle na nabuhay si Lazarus, marami ang naniwala kay Jesus Christ na siya ang Messiah, padala ni Almighty Father. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. At meron na naman syempre na mga tao na oppose kay Jesus Christ kahit maganda ang ginawa ni Jesus Christ. May mga umaayaw pa rin kay Jesus Christ at nagsumbong sa mga Pharisees. Sinabi kung ano ang ginawa ni Jesus Christ. Sinabi na binuhay ni Jesus Christ si Lazarus. Maraming mga nakakita. Nagsumbong. Ganun ang tao. Ganun ugali ng tao. Gumawa ka na ng mabuti. Meron pa rin mga tao na talagang aayaw sa'yo kahit gumawa ka ng tama. Si Jesus Christ, lahat ng ginagawa niya tama, pero may mga tao pa rin na umaayaw sa kanya. Kaya kung tayo, gumagawa tayo ng tama, na sa paningin ni Almighty Father, meron pa rin mga tao ang aayaw sa atin. Tanggapin na natin yon. Kaya hindi natin lahat mapiplease ang mga tao dahil si Jesus Christ, hindi niya na-please sa tao, hindi siya dumating para i-please ang tao. Kaya tayo, as followers of Christ, hindi tayo gagawa ng mga bagay para i-please ang tao, para mapasaya natin ang tao. Gagawin natin ang mga bagay na tama para mapasaya natin yung tatay natin at hindi ang tao. Although mamahalin natin ang tao, pero hindi yon ang gagawin natin dahilan na pasayahin sila. Hindi. Para maging masaya sila, gagawa tayo ng kasalanan, susundin natin ang kanilang mga trabaho. Hindi. Dapat kay Jesus Christ tayo nakatingin, tsaka kay Almighty Father. Si Almighty Father ang dapat nating mapasaya sa mga ginagawa nating tama. Gaya ni Jesus Christ, gagayahin natin. Then the chief priests and Pharisees called a meeting of the Sanhedrin. So, nung time na to, nung una, no, puro mga lang sila, puro mga warning lang ang ginagawa nila kay Jesus Christ. Puro threat lang ang ginagawa nila kay Jesus Christ. Ngayon, ang ginawa na nila, nagpatawag na sila ng meeting sa Sanhedrin. Ano ba yung Sanhedrin? So yung Sanhedrin, yun na yung Supreme Council and Tribunal of the Jews during post-exilic times. So ang nangunguna dito ay ang High Priest. Tapos meron silang religious, civil, and criminal jurisdiction. So sila yung nagja-judge, no? Sila yung nagde-decide. Yung council nila, yung tribunal council nila ng mga Jew, sila ang nagde-decide kung sino ang paparusahan. Dahil meron silang mga guidelines na religious, civil, and criminal. Meron silang sakop doon.
Kaya yung mga Pharisees, tsaka yung mga chief priests, nagpatawag ng meeting. So talagang bothered na sila. Ito yung kaya nalulungkot si Jesus Christ. Dahil ito na yung culminating point ng buhay ni Jesus Christ. Yung start ng kailangan na niyang magpaalam sa kanyang mga apostles. At babalik na siya, malapit na siyang bumalik kay Almighty Father. Kaya malungkot si Jesus Christ, kaya siya umiyak. Dahil yung mga may iwan niya, yung mga kanyang mga kaibigan. May iwan niya yung kanyang mga apostles. May iwan niya yung kanyang mga tao dahil nga babalik na siya sa langit. Hindi na niya makakasama physically, no? What are we accomplishing? They ask. Ano bang pinagagagawa natin? Sabi ng mga tribal council. Here is this man performing many signs. So tanggap nila, no? Tanggap ng mga Jew na gumagawa si Jesus Christ ng maraming mga signs. Na maraming miracles na nagagawa si Jesus Christ. Tanggap nila. Pero bakit hindi nila matanggap si Jesus Christ? Dahil nabubulaga na sila. If we let him go on like this, everyone will believe in him. Kung hahayaan natin siya na laging ganito na lang ang gagawin niya, nabubuhay siya ng patay, mag-heal ng mga sick, magpapatanggal ng mga, magpapakain sa mga tao. Maniniwala na sa kanya ang mga tao. Sabi ng mga council ng mga Jew. And then, the Romans will come and take away both our temple and our nation. At ang mangyayari, pag naniwala na sa kanya ang lahat, sabi ng mga Jew, yung mga Romans, pupunta dito sa ating lugar at tatanggalin ang ating temple, pati ang ating bayan. Sabi ng mga Jew. So, takot sila. Mas takot pa sila sa Romans kaysa kay Almighty Father. Mas inisip pa nila yung mga tao dito sa mundo kaysa kay Almighty Father. Mas inisip pa nila yung tao dito sa mundo kaysa sa mga miracles and wonderful things na ginawa ni Jesus Christ. Mas gusto pa nilang mapasaya yung tao. Nakafocus lang sila sa mundo na to. Hindi sila nakafocus kay Almighty Father, kahit nasabihin pang sila yung chief priests and Pharisees na high priest pa. Kahit mataas pa ang katukulan na religious leader pa man din silang matatawag. Pero binabaliwala nila si Jesus Christ. And then one of them named Caiaphas, who was high priest that year. So yung high priest ng time na yon ay si Caiaphas, spoke up, "You know nothing at all. You do not realize that it is better for you that one man die for the people than that the whole nation perish." Sabi ni Caiaphas, na isang high priest ng mga Jew. Mas mabuti pa na isa ang mamatay para sa lahat ng mga tao kaysa naman ang buong bayan ang mas masira. Sabi ni Caiaphas. Kaya isa-sacrifice natin itong isang tao na to para yung nation natin hindi masira. Yun ang ibig sabihin ni Caiaphas. So verse 51, he did not say this on his own, but as high priest that year, he prophesied that Jesus would die for the Jewish nation. Bilang isang high priest, nakapag-prophesy siya na si Jesus ang mamamatay para sa Jewish nation. Self-proclaimed prophecy niya ni Caiaphas. Hindi niya sinabi yun ng kanyang on his own. Pero dahil sa high priest siya, yun ang binanggit niya. Na isasakripisyo ang isang tao, isasakripisyo nila si Jesus Christ para hindi masira ang
Jewish nation. Hindi niya sinabi yun sa kanya lang mismo, kundi may nag-prophesy siya. And not only for that nation, but also for the scattered children of God. At hindi lang para sa Jewish nation, kundi para rin sa mga anak ng Diyos na nakakalat sa buong mundo. So si Jesus Christ, ang naging sacrifice para sa atin, para ma-save tayo. So prophecy ni Caiaphas to mismo, na hindi naman siya mismo ang, he did not say this on his own, pero bigay sa kanya ng Holy Spirit. Pero hindi niya na-realize yung impact ng gagawin niya. And not only for that nation, but also for the scattered children of God, to bring them together and make them one. So tayo mga followers of Christ, mga anak ng Diyos tayo, dapat maging iisa tayo, to bring them together and make them one. Iisa tayo ng purpose, iisa tayo ng hangaran, iisa tayo ng Diyos, iisa tayo ng goal, isang ating yung ating inheritance, yun yung heaven, ang inheritance natin, the kingdom of God. So nag-prophesy nito ay si Caiaphas, pero hindi niya na-realize na siya yung isa sa mga makakapanakit kay Jesus Christ. Pero matagal na niyang gustong saktan si Jesus Christ, pero nga yung Holy Spirit ang nagsabi sa kanya nito, kaya nalaman niya. Kaya nasabi niya to. So from that day on, they plotted to take his life. Kaya nga nung binuhay niya si Lazarus, umiyak si Jesus. Dahil siya na magiging kapalit ni Lazarus. Kaya bothered si Jesus. He was deeply troubled. Nasasaktan siya. Nalulungkot siya. Of verse 54, therefore, Jesus no longer moved about publicly among the people of Judea. So simula nung panahon na yon, nung time na yon, nung after nung binuhay niya si Lazarus at nag-meeting yung Sanhedrin, hindi na nakakakilos ng malaya si Jesus Christ. Instead, he withdrew to a region near the wilderness, to a village called Ephraim, where he stayed with his disciples. So sa region na lang ng na malapit sa wilderness, nag-stay si Jesus Christ, hindi na sa mga matataong lugar. So sa village of Ephraim, nandun siya, nag-stay kasama yung kanyang mga disciples. Gusto sana niyang makasama uli yung mga tao, ma-meet yung mga tao. Pero hindi na niya magawa. Hindi na siya makakilos ng malaya. Kasi nga, pinaghahanap siya ng mga leaders ng Jew. When it was almost time for the Jewish Passover, many went up from the country to Jerusalem for their ceremonial cleansing before the Passover. So ito na yung time na malapit na yung Passover, no? Marami ang nagpupunta sa Jerusalem para sa ceremonial cleansing before Passover. Kasi bago mag-Passover,
kailangan nilang maging malinis. Kaya yung mga tao, nagpupunta sila ng Jerusalem para bumili ng mga kagamitan, para mag-prepare ng Passover. At saka para maging malinis sila, bibili sila ng mga gamit, panlinis ng bahay, panlinis ng katawan nila. Kasi kailangan malinis sila no, pag Passover. Kaya meron silang ceremonial cleansing bago ang Passover. Kaya yung mga tao nagpupunta sa Jerusalem. They kept looking for Jesus, and as they stood in the temple courts, they asked one another, "What do you think? Isn't he coming to the festival at all?" So nag-uusap-usap yung mga tao, pupunta kaya siya sa Passover festival? Kasi di ba, ginagrab ni Jesus ang opportunity, pag batao ang lugar, doon siya nag-share ng Word of God, doon siya nagtuturo sa mga tao. Kaya ngayon, nag-uusap-usap yung mga tao, hinahanap si Jesus, bakit lagi wala siya, maraming tao. Dahil usually, pag maraming tao, nandun si Jesus Christ para spread ang Word of God. At para magpagaling ng mga tao. May mga sakit. Kaya mga nasa temple courts, nagtatanong sila kasi sa temple courts, di ba nagtuturo si Jesus Christ? Kaya nag-iisip sila kung pupunta kaya si Jesus sa festival o hindi. Dahil alam din nila na pinaghahanap si Jesus ng mga Pharisees at saka ng mga chief priests, leaders of the law. But the chief priests and the Pharisees had given orders that anyone who found out where Jesus was should report it so that they might arrest him. Kasi nagpalabas na ng ano bang tawag doon? Nagpalabas na ng kautusan ang chief priests, yung mga Pharisees, no? Nagbigay na sila ng order na kung sino man ang makakakita kay Jesus Christ, kung nasaan si Jesus Christ, i-report nila kung nasaan si Jesus Christ. Para naging wanted si Jesus Christ. Naging enemy number 1 si Jesus Christ. Kaya i-report dapat nila, no? Kung nasaan daw si Jesus Christ para arestuhin. Walang ginagawang masama si Jesus Christ, nagpapagaling ng mga tao. Binuhay niya si Lazarus, gumagawa siya ng amazing na mga miracles. Pinagpipray niya yung mga tao, tinuturuan niya ng mapalapit kay Almighty Father ang mga tao. Kinakwento ni Jesus Christ ang tungkol sa kaharian ni Almighty Father, ang kabutihan ni Almighty Father. Pero ang ginawa ng mga tao, kinonsider siya na isang kriminal. Kaya malungkot si Jesus Christ nung time na to. Alam niya na pag binuhay na niya si Lazarus, yun na yung oras na hindi na siya makakagalaw freely. At malapit na ang kanyang pagbalik sa heaven. Kahit masaya siya na makikita na niya ulit si Almighty Father in heaven, pero malungkot siya dahil may iwanan niya yung kanyang mga apostles, tsaka yung mga disciples, na pamahal na si Jesus Christ. Physically, hindi na niya makikita, hindi na niya mayayakap, hindi na niya mahahawakan, hindi na niya makakakwentuhan nung time na to. Pero sa ngayon, syempre, kasama na sila lahat ni Jesus Christ in heaven. Kaya may feelings si Jesus Christ dahil tao din siya, naging kagaya natin. Kaya siya yung the best sacrifice dahil naging tao siya. Naramdaman niya kung ano yung naramdaman natin. Na-experience ni Jesus, yung mga na-experience natin, yung mga pains. Na-experience ni Jesus physically, emotionally, na-experience lahat ni Jesus. Kung ano yung pinagdadaanan natin, yung hirap ng buhay, na-experience ni Jesus lahat. Kaya wala tayong dahilan
para hindi pagtiwalaan si Jesus Christ at si Almighty Father. Na ngayon na kasama ni Almighty Father si Jesus Christ at babalik siya uli kanyang second coming. At sa pagbalik ni Jesus Christ, i-judge na niya ang buong mundo. Kaya ngayon pa lang, kailangan maging mapalapit tayo kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Kilalanin natin yung tatay natin. Saka si Jesus Christ. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo na to, kung maabutan pa natin yung second coming ni Jesus Christ, or doon na makikita natin si Jesus Christ bago ang kanyang second coming. Kasi yung tatay ko hindi na niya nakita, no? Dahil nauna na siya. Nagpunta sa kay Jesus Christ, pati yung lola ko, yung mga iba pang mga ko, yung brother ko. So hindi na nila naintay yung second coming ni Jesus Christ. So tayong mga buhay dito, iintayin natin kung hindi pa darating si Jesus Christ, aantayin natin. Depende kung alin ang mauna. Pero wag tayong matakot dahil protected tayo ni Jesus Christ. Ano't ano pa man. Dahil mahal na mahal niya tayo. Hindi niya ibibigay ang kanyang buhay kung hindi niya tayo mahal. Hindi niya susundin si Almighty Father kung hindi niya tayo mahal. Kung hindi understanding si Jesus, hindi niya ibibigay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya wag tayong matakot kay Jesus Christ. Kasi meron ako narinig na kailangan dumaan ka muna dito sa taong to bago ka kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ strict siya eh. Loving si Jesus Christ. Compassionate siya. Kaya siya strict kasi gusto ni Jesus Christ maging maayos tayo na tao. Kasi gusto ni Jesus Christ na ma-inherit natin yung kaharian ng Diyos. Kaya niya tayo tinuturuan. Sana maintindihan natin yon. Dahil walang kahit anumang kadumihan ang makakapasok in heaven at masisave tayo kung maniniwala tayo kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father. Walang imposible sa tatay natin. Walang imposible kay Jesus Christ. Lagi natin tatandaan, God loves us all so much. Thank you.